Sinong politiko ang naghakot na ng kanyang mga anak pa ibang bansa? Sinong politiko ito na hinakot na ang kanyang pamilya pa ibang bansa? Panis, naka-jail. Ay! Sino kayang politiko to, no? At nagsalita na si BP Sara Duterte. Ang ganda. Ang ganda ho nung sinabi ni BP Sara Duterte. Talagang sapul na sapul, singag ba doon? Siyempre, puputak at puputak na naman si Auntie Claire. Don't worry, Auntie Claire. Don't worry. Malapit ka na makulong. Hintay-hintay ka lang na ilang taon or kung abutin pa ba ito ng ilang taon dahil bukas, nilipat na ng pwesto ang mga nagrarally ngayon. So medyo kabahan ka na rin ng konti, ha? Huwag kang magpapaniwala kay BBM na lahat kaya niya kontrolin. Ulul, bandang uli, ikaw ang kawawa dyan. Tangina mo, ang dami mong binanggang mga bilyonaryo, mga kilalang mga tao. Yung sinahod mo, yung binigay sa'yo ng pagiging aso mo, ubos lahat yan, maniwala ka sa akin. Ha? Kaya tigil-tigilan mo na yan. Kung ako sa'yo, medyo maglumanay ka na rin. Kasi wala na. Sige lang. Kung naman yung mahihirapan dyan bandang uli. Pero ang tanong, sinong politiko ang naghakot ng kanyang mga anak pa ibang bansa? Nalaman nyo ba yan? Alam nyo kung paano nyo malaman? Gusto nyo i-reveal ko na. Gusto nyo i-reveal ko na kung sino sila. Ilan ba yung anak niya? 2? Ay! Ilan ba yung anak niya? 3? Ay! Hindi. Pero, hirap kasi sabihin eh. Siguro i-reveal na lang natin yan pag talagang sure ball na mapapalitan na ang presidente ng sa bansang Pilipinas. No? Kasi ngayon, tangina, kakasuhan na naman tayo yan eh. Oo, si Kaso pa naman yung mga kupal na yan. Ang gwapo ko pa naman ngayon. No? Oy mga basher, tara dito sa Hong Kong, basketball tayo. May hindi kayo napapansin? May hinahanap ba kayo na isang kontrabida sa mga Duterte? Tapos biglang nung nagkaroon or nung nababalitaan nating magsasagawa ng rally, etong Iglesia ni Cristo ay biglang nawala sa palabas. Hindi kaya siya yung politikong hinakot na yung mga anak pa ibang bansa. Bola ako. Takot yan. Kung kilala nyo to, alam ko rin na busit kayo dito. Busit kayo dito sa ano na to, sa taong to. So ngayon, ang balita ay nasa ibang bansa na, pati yung pamilya. Tapos, ang malalapan nito, yung mga ari-arian nitong politikong to sa Pilipinas ay pinagbebenta na. Nako. Mukhang hindi ka na babalik sa Pilipinas Nakakatunog ka na rin ba na na tawag dito na isa ka sa malilintikan sa galit ng mga Pilipino? Kaya inunahan mo na ang mangyayari kasi alam mo na talagang may posibilidad na magtuloy-tuloy tong rally ng Iglesia ni Cristo. Dahil ngayon nga may mga napapanood tayo, diba? Mga tiga-probinsya nakasakay sa mga truck. Ang malupit pa dito, may mga balita din na hinaharang nga itong mga tao na nakasakay sa mga truck na papuntang Maynila ngayon. So, talagang grabe na, no? Talagang mukhang eto na ata talaga ang pinaka inaantay ng lahat na dapat mangyari. Sana nga talaga magtuloy-tuloy to. Sana ay matapusin na ng Iglesia ni Cristo itong paghihirap ng bawat Pilipino. Total, nandyan na rin naman yan. So although ang Iglesia talaga ay mahaba talaga ang PC ng mga yan, hindi yan palaaway ang mga yan, no? Pero kapag ginulo mo talaga sila, yari ka talaga. Kasi ako, marami akong mga kamag-anakan na Iglesia ni Cristo at may kapatid ako, may pinsan na kapatid ng Iglesia ni Cristo. So talagang ako, kabisado ko yung kanilang galawan, kabisado ko yung ng Iglesia. Talagang kung sa bait lang, halos maitutulad mo din yan sa KOJC ng mga miyembro
professional, magalang, mahaba yung pasensya, ganun, at sobrang matulungin din. So dito nga, dito sa isang politikong to na hinakot yung pati yung mga anak niya, paano ko ba siya may describe sa inyo para makilala nyo? Siguro paano ba? Dati siyang naka-tricycle, tapos bigla siyang nag-customize band. Sino? Sino yun, Jay? Dati siyang naka-tricycle. Yeah, dati siyang naka-tricycle. Tricycle lang siya, pagpapasok dito, papasok doon. Tapos nagulat tayo nung naging congressman. Putang ina, nakakutsi ang hinayupak. Nakakutsi na siya. Siyempre, big time na. Ikaw ba naman makinabang ng bilyones or trilyones na pera ng tao talagang tawag dito, talagang paldo ka, no? Basic sa iyo ang bumili ng mga sasakyan na mamahalin, basic sa iyo bumili ng mga ari-arian sa ibang bansa kasi nga sa Pilipinas ay paldo ka. So sinong politikong ito nagakot ng mga anak niya sa ibang bansa na dati lamang itong naka-tricycle? Comment nyo dyan, dali. Ayun na nga mga banateros, at etong si Mayor Isko Moreno ay nagsalita na mapatungkol dito sa rallying magaganap sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. At binabas siya ng mga kupal. Binabas si Mayor Isko Moreno ngayon ng mga kupal dahil bakit daw pinahintulutan na mag-rally ang Iglesia ni Cristo sa Liwasan Bonifacio? Putang ina nyo ba naman, kung di ba naman kayo sandamakmak na mga tolongges, na mga tanga? Kaya nga Freedom Park diba? Nakakaintindi ka ba ng freedom? Alam mo ba yon? I-research mo sa Google, putang ina mo. Parang di mo ata alam Freedom Park nga pangkalahatan yon. Ultimo ikaw, pwede kang pumunta doon, pwede kang mag-rally doon. Ha? Freedom Park nga So sino ang pwedeng humadlang diyan? Ha, kaya nga tinawag na Freedom Park yung pangkalahatan yan. 'Di ba? Ano gusto niyo, kayo lang mag-rally? 'Di ba? Tapos marami akong nababasa mga comment na kesyo sagabal daw, pati daw mga estudyante na apektuhan. Putang ina, pabor pa nga sa mga estudyante, ang gustong-gusto nila yan dahil wala silang pasok 'di ba? Tapos ngayon, i-comment nyo doon sa video ni Mayor Isko Moreno na kesyo si Isko Moreno takot daw sa Iglesia ni Cristo. Alam nyo, sobrang nakakatanga talaga itong ibang mga kababayan natin na yung mga ganitong bagay ay binibig deal nila. Unang-una, yung ginagawa ng Iglesia ni Cristo is para yun sa ating lahat. Hindi lang para yun sa kanila. At hindi lang din Iglesia ni Cristo yung mga nandun, iba't ibang mga relihiyon yon. Ha? Ewan ko ba kung gaano na talaga kayo katanga. Sobrang katangahan nyo, yan na. Alam ko naman ng mga trolls, yung mga nang babash kay Mayor Isko. Meron pa nga ako nabasa na sayang daw effort niya, nagasikaso na daw siya ng pagkain ng mga anak niya. Tapos biglang wala daw pasok. Puta na mo, di kainin mo na lang yan. Kaysa, diba? So, sa totosin, naging pabor pa yan sa'yo. Hindi ka na magluluto ng tanghalian yung hayop ka. Puta na to mga basher na to, puta. Pati ba naman, kaysa si Isko Moreno daw ay, naman, yung binayaran daw. Alam nyo, wala hong problema doon sa desisyon ni Mayor Isko Moreno kung hindi niya papasukin or magdeklara siya ng walang pasok ang mga estudyante. Dahil nga, una-una, pabor pa nga yan sa mga anak nyo dahil mahihirapan na talaga sila. Mahihirapan silang, mahihirapan silang pumasok dahil sa traffic. Tsaka, araw-araw bang ginaganap to? 'Di ba? Araw-araw ba? Ilang buwan na ang nakalipas yung huling rally ng Iglesia ni Cristo, tapos ngayon magre-reklamo kayo. Putang ina nyo. Tapos ngayon ibabash nyo yung si Mayor Isko. Tama naman yung sinabi niya. Alam nyo, kaming mga banateros, binabanatan namin si Isko Moreno dahil dun sa sinabi niyang chismis lang daw yung bintang kay Marcos Jr. na siya ay mastermind sa nakawan sa gobyerno.
So although doon naiintindihan ko si Mayor Isko dahil kailangan niya talagang sumipsip or kailangan niya talagang makipagplastikan or balik harap kay Marcos Jr. na alam naman natin na nagsimula na nanggaling sa lugmok ang Maynila. 'Di ba? Sandamakmak yung iniwang utang doon ni Lacuna. Sandamakmak yung iniwang kalat ni Lacuna doon. So talagang may ano talaga na kailangan niyang gawin nito na hindi siya kumalaban sa administrasyon. So naiintindihan natin siya doon. Ngayon nga lang hindi naman tayo magdadala noon kundi siya mismo. Ngayon, yung pahayag ni Isko Moreno na binabash ngayon na bakit pinayagan yung INC na rally doon. Puntangin na nyo. May minsan lang yan tapos gaganyan-ganyan pa kayo. Yung mga magulang maka-comment doon na sayang naman yung pasok sa isang araw ng mga anak nyo. Di kayo magturo dyan. Di ba? Mag-aral kayo sa bahay nyo. Ganun kadali yun. Oh. Kung may contact kayo sa kung may contact kayo sa sa mga teacher, hingiin niyo yung test na mangyayari ngayong araw. Ganoon lang kadali yan. Alam niyo, sobrang toxic na sa pangbabash nyo para lang may masabi kayo, para lang mabash, para lang ipang-bash nyo, no? So alam naman din namin na talagang mga trolls lang naman din kayo. Pero putay na payag kayo no, ninanakawang kayo. So bagay, kung hanggang dyan lang talaga kayo, kahit na, alam nyo, yung mga pumapayag na mga tao na bayaran sila na maging trolls, mag-comment, mang-bash. Sa totoo sa inyo, yung mga basher namin ngayon, ng mga anti-administration, bayad yung mga hype na yan eh. Oo, hindi naman po tayo na. May nakita nga akong page may nakita akong account na ilang account na halos pare-parehas ang date ng pagkagawa. Tapos pare-parehas lang din sila ng comment. Sa lahat ng video ng Banateros at iba pang mga anti-administration vlogger, nandun sila. Sino ba namang tao ngayon na magtsatsaga na maging updated ka sa mga anti-government tapos magko-comment ka doon na wala kang kinikita? Katarantaduhan yan. Huwag nyo iba si Mayor Isko, tama lang yung ginawa niya. Totoo naman Freedom Park yun. So pagmamay-ari ng buong Pilipino yun. Walang nagmamay-ari ng Freedom Park. Yan ang tandaan nyo mga tanga. May sa akin, may nag-send ng mga picture, CCTV picture, na kung saan makikita doon yung anak ni Martin Romualdez, mga bodyguard, at yung mga sasakyan na balot ng mga pangbalot ng sasakyan na may laman daw, di umano, may laman daw na mga pera sa Forbes Park. So ang daming sinend na mga picture from elevator to parking area. So nililinaw ko pa ngayon kung ano ba talaga yung pinakaiba pang mga picture, kasi hindi natin pwedeng ilabas pag hindi detalyado at hindi kumpleto yung ebidensya. So abang-abang na lang kayo mga Banateros. Kami ngayon ay aalis at pisting yawa mga Indoy, mga Inday, dahil ako ay nag-LBM. Ang inang yan, uminom. Siguro sa kinain ko to kagabi. Kumain ako ng ng Thailand food at saka Chinese food na sobrang anghang. Yung Chinese food na beef, sobrang anghang pero sobrang sarap. Lalo na yung Thai food na ngayon ko lang kinain. Ayun, no. Malamig pa yan, galing rep. So yung mga Banateros, no, abang-abang po tayo, no, at ilalabas ko din po yun. Tinitignan ko lang kung legit naman siya. Para sa akin, legit yung mga picture kasi kuha siya sa CCTV ng elevator, parking lot, at iba't iba pang mga picture. Ang gusto ko lang makita is talagang yung hawak mismo or hawak mismo ng or baka alam din ng ibang 18 Marines etong usaping na ito. Kaya inaantay ko pa yung ibang isi-send ng mga info at picture para i-reveal natin dito abangan nyo sa vlog ko dyan bukas or mamaya magbablog ako kapag nakuha ko na lahat ng detalye
isisend ko agad sa ipapalabas ko po sa aking YouTube channel, no, yung mga picture, mga video na yon na kasama or involved dito yung anak ni, ang pagkakaalam ko yung anak ni Martin Romualdez, ano ata to congressman din ba or party list. Pero alam ko politiko din to yung anak ni Martin Romualdez. So kung totoo man to, ilalabas natin. Pag medyo tagilid, walang masyadong ebidensya, hindi natin ilalabas. Siyempre, mahirap na, 'di ba? Pero abangan nyo sa vlog ko, ha, yung mga mapatungkol dito. So yon, ingat kayo mga banateros, lalong-lalo na dyan sa rally, no, magdala ng tubig at alam ko medyo mainit ata dyan sa Pilipinas. Kung maulan man, magpayong, magkapote kayo. Napanood nyo na ba yung video interview ni Marcos Jr. na kung saan ay parang inuuto-uto niya ang Iglesia ni Cristo? Ni Kesyo, okay lang daw na mag-rally ang Iglesia ni Cristo, hindi daw siya kinakabahan dahil mababait daw ang Iglesia ni Cristo. So although may point naman talaga siya dun, naman talaga na mabait ang Iglesia ni Cristo. So alam nyo, yung sinabi ni BBM na yon, alam ko na nanguuto lang siya, no? Nanguuto lang siya na para hindi masyadong mag-init sa kanya iglesia. Pero kagaya ng sinabi, lilipat daw sila, ang Iglesia ni Cristo ay lilipat sa ibang lugar. So malapit na sa Malacanang. Kaso wala dyan ngayon si BBM. Pasensya na kayo, pawis ako maulan nyo, habang nakakausap namin yung ibang mga Pilipino dito sa Hong Kong, talagang sobrang tuwa sila sa nangyayari ngayon na nagkakaisa yung iba't ibang reliyon sa bansang Pilipinas. Hindi lang naman INC yung hindi lang naman INC yung nagrarally ngayon, kundi may mga halo na din, iba't ibang mga may Katoliko, may ibang relihiyon. So maganda na rin yan at first time in history yan na magkaisa yung iba't ibang mga relihiyon, hindi kagaya nung unang EDSA People Power na Katoliko lang talaga. So ngayon talagang nagkakaisa. Sana nga tumuloy-tuloy na yan kasi grabe na yung pagpapahirap sa mga Pilipino. Sobra na. So hindi na talaga dapat pabayaan. At ang unang naapektuhan dyan yung mga OFW, hero abroad. Sila yung mas pinakamalalaking inaambag sa pondo ng Pilipinas. Talaga dito sa Hong Kong, no? Dito sa Hong Kong talagang mainit ang pagtanggap ng mga buong Banateros brothers. Pag nakita si Bay, Sir Jack, sila Boss Dada, sila Coach Oli, yan. Kahit sino sa amin talagang nakikilala agad. So yan nga yung isa sa mga hinanakit nila, na antindi na ng korupsyon na nangyari sa bansang Pilipinas, na hindi na dapat pabayaan. Kaya Marcos Jr., huwag ka namang uto. So, kilala ka namin. Nanguuto ka pang hinayupa ka, ha? Ano ba to? Korte Suprema pinagbabayad ng mga nagsampa ng kaso laban kay Martin Romualdez. Pati Korte Suprema mukhang nakokontrol na nila. Pinagbabayad ng 20 million ng mga taong nagsampa ng kaso laban kay Romualdez. Diba? Mukhang kakabig na naman. May panibagong kabig na naman si Romualdez, ha? Malupit. Korte Suprema pinagbabayad ng 20 million yung mga nagsampa ng kaso kay Romualdez. Ano man sabi mo? Sampa ng kaso? Kay Romualdez, pinagbabayad ng 20 million. Bakit? Tawang mo nga Baliw. Ninakawan na tayo. Babayaran mo pa. Panibag paldo na naman no? Paldo na naman, si Tambalusius. Hindi, no? Tangan ako sino pa yung mga kawatan sa atin, yung pa yung parang aping-api, Tanginan niya. Kung ganyan ang nang ganyan, pati kung halimbawang totoo to, tangan na, wala na. Korte Suprema, mukhang kontrolado na rin nila. Alam niyo, sobrang naluluha ako. Kasi etong Hong Kong po ay isa sa mga memorable na lugar sa akin, dahil bago po hulihin si Pangulong Duterte, magkakasama po kami dito. At doon sa pinaglaruan namin kanina, doon po kami magkakasama nila Pangulong Duterte. At sinasabi nga niya na mauna kaming umuwi.
At pag-uwi niya nga ng Pilipinas ay hinuli ho siya ni Tory at ibinigay sa ICC. So kaya sobrang medyo nakakalungkot lang pag nasa Hong Kong ka talaga. Ang laruan namin, doon po doon po kami nagkumain, nagkwentuhan, doon kami nagpicture. Kung matatandaan niyo yung picture, yan, papakita ko na lang mo dito. Kung makikita niyo yung picture na yan, ay tawag dito, bali magkakasama kami din nila Pangulong Duterte noon. Nakakalungkot lang, no? At isa sa mga pinagsisihan ko siguro nung part na yon ay hindi ko siya nayakap. Hindi ko siya nayakap ng gusto, hindi ko siya alam mo yun, hindi kasi talaga namin di akalain na kukunin talaga siya. Kukunin siya at ibibigay siya sa ICC, kikidnapin. Hindi namin talaga akalain na ganun yung mangyayari. So kung alam lang namin na sureball talaga, kasi may pabiro kasi siya nun nagbibiro siya na baka hindi na daw siya makauwi ng Pilipinas, baka hanggang terminal na lang daw siya, hanggang airport na lang daw siya. Pwede rin daw na baka mamatay na daw siya. Basta nagbibiro na siya ng ganun. Kami naman, sabi namin ng Banateros Brothers, samahan namin siya, hindi kami muna uwi, magiging bodyguard niya kami. So ayun ang pinakaayaw niya, sabi niya, hindi, kapag nadamay kayo dito, wala nang magbabalita, wala nang magpapaalam sa mga Pilipino kung ano yung totoong balita. Kung uhulihin ako, bahala na kung mamatay ako or lumaban ako sa kanila. So ganun, basta marami siya sinabi nun si Pangulong Duterte. Kaya medyo malungkot na masaya itong pagpunta namin sa Hong Kong dahil naaalala nga namin yung mga nangyari nung dinakip si Pangulong Duterte. So yun lamang mga Banateros, no. So balik tuloy tayo doon sa sa kung saan tayo naglaro ng basketball kanina. O pustahan, no, yung mga kilalang personalidad na nakikita ngayon sa rally. Pagtapos ng rally na yan, mag-ano na sila ng kaso. Sa totoo lang, may mga kakasuhan na naman dyan sa nangyayaring rally na naman yan. Alam na natin yung galawan nila. Pupuntiryahin na naman nila yung mga personalidad na dumalo dyan sa rally na yan at sasabihin kung ano-ano na naman paninira ang gagawin nila. At kakasuhan na naman nila yan, malamang sa malamang. Katulad niya nila Cayetano, nandiyan na naman, di ba, sila ka Eric, yung iba pa. So lahat yan kakasuhan na naman yan, malamang. Yan ang nararamdaman ko dyan palagi namang ginagawa yan, di ba? Ang tanong dito, sino kayang politiko ang tatayo para tawag dito, para talagang tuloy-tuloy yung rally na yan. So sana hindi nga panghinaan ng loob etong INC, yung iba pa natin mga Pilipino, kasi nandiyan na yan dapat talaga tuloy-tuloy na yan, wala nang atrasan, wala na dapat kabahan. Nagtataka ko dyan sa rally na yan, bakit kapag INC or against to administration yung pinaglalaban, utangin na, talagang sandamakmak na police ang inilalagay. Kapag mga makakaliwa na mahilig manggulo, ito sa tutusin yung mga rally ng anti-administration kahit papaano lagi namang nailalagay sa payapa, di ba? Pero kapag mga makakaliwa yung nagrarally, laging gulo. Pero kung titignan nyo, halos minsan nga hindi sila sinisita, minsan hinahayaan lang sila. So wala ngang sinasabi na na kesyo ganyan. Pero kapag mga anti-administration yung rally, kung pag nakikita nilang may banta sa administrasyon yung rally na yan, ang nangyayari, ang daming chechi-burechi, ang daming sinasabi, kesyo walang permit, kesyo walang ganito, may nilabag na ganyan. So ganyan talaga mas gugustuhin pa ng administrasyon ng mga teroristang mga makakaliwa yung mga tawag dito, yung mga kanilang protektahan kaysa sa mga Pilipino na bumoto sa kanila.
Diba? So naiintindihan ko talaga yung hinanakit ng INC. Bukod sa, syempre, hindi rin naman mananalo si Rodante Marcoleta kung hindi din dahil sa INC. So binoto ng taong bayan yan. At hindi lang INC, syempre, ang buong Pilipinas, di ba? So tapos, dahil lang sa kagustuhan patahimikin siya, kakasuhan siyang plunder, kukulong siya. So ganun ka walang niya. Kaya ito ngayon hindi talaga natin hindi talaga natin mapigilan na ilabas yung hinanaing nila, di ba? So yun lang mga banaderos, no. So yung mga kababayan natin diyan, mag-ingat kayo. Pahabain nyo ang pasensya nyo dahil may mga tao talagang mga nanggugulo diyan, alam namin yan. May mga nanggugulo at may mga magpo-provoke ng kaguluhan diyan sa rally, kaya doble ingat kayo. So yung mga banateros, dito na tayo sa Hong Kong. Yan. So ngayon, may pangyayari na itong si Marcos Jr. ay bumiyahe ng ibang bansa, sa Canada ata. Tignan nyo, ganyan kawalang kwenta yan, yang namumuno sa bansa natin. Alam niya nagkakagulo, nilalayasan niya pa. Dapat nga, sa totoo lang, siya yung magpahinto nitong gulo na to. Pero tingnan niyo, parang kinukonsinte at gustong-gusto niya pa. May mga bali-balita pa ang ginagawa daw atang movie marathon. Etong mga nangyayari sa Pilipinas ngayon, ganyang katindi. So grabe, no? So ibig sabihin, talagang lahat ng kaguluhan na nangyayari sa Pilipinas ngayon ay kinukonsinte ni Marcos Jr. At yan ang realidad talaga na nangyayari ngayon. So inaantay ko sila dito, gawa ng may kami ngayon, may tournament. Wow, tournament. May basketball ang Banateros. Siyempre, magpapawis muna. Gawa ng puro kain na lang nang nangyayari dito. So inaantay ko lang yung ibang Banateros brothers para sabay-sabay kami. Pasensya na, sinisipon ako. Sabay-sabay kaming pumunta ng court. Malapit lang naman dito yung court. So grabe, no? Grabe si Marcos, no? Katinailong ko. Talagang mas hinuna niya pa yung pagbisita sa ibang bansa kaysa asikasuhin yung yung kaguluhan dito. Tapos sasabihin niya na naman yan, tingnan nyo, pustahan tayo. Sasabihin niya na naman yan na hindi niya na naman alam or wala na naman siyang kinalaman or magtataka na naman siya kung bakit magulo na naman ngayon sa Pilipinas. Ganyan na naman yung sasabihin niya, no? Paulit-ulit yun naman ang ginagawa yan na kesyo hindi niya alam ba't nagkakagulo ng ganyan, diba? Sasabihin niya, minomonitor niya, may hanggang monitor lang siya. Kulang na lang maging TV na lang to si Marcos Jr. or maging CCTV para para sabihin na lagi niya minomonitor yung nangyayaring gulo sa Pilipinas. Tanga na, simulat sa pool, kung talagang ayaw mo ng gulo, tinuldukan mo na to. Diba? Dapat yung mga taong gustong imbestigahan yung nakawan sa bansang Pilipinas, sila yung pinoprotektahan at pinapriority mo. Kaso mas priority mo silang kasuhan kaysa tulungan. Diba? Ganyan kawalang yung presidente natin. Tapos ngayon lalayas siya. Pagbalik niya, sasabihin niya, hindi niya na naman alam kung bakit nagkakagulo ng ganyan, 'di ba? Hindi natin alam kung may kung ilan ba ang pagkatao nito ni Marcos Jr. Parang yung sinasaniban siya, no? Parang alam mo yun, parang ngayon okay, alam niya nangyayari, bukas hindi na, sa susunod na araw may hindi na naman siya alam, magugulat na naman siya na bakit nagkakagulo. Po tayo na presidente siya ng bansang Pilipinas pero hindi niya alam kung anong nangyayari sa bansa niya. So ganyan kawalang kwenta yung si Marcos Jr. Kaya talagang nakatatak na sa utak ng bawat Pilipino na never to Marcos na talaga, never again. Never to bangag na, no? Breaking news mga balateros, nandito na tayo sa airport ng China.
papunta kami ng Hong Kong at may nabalitaan ako na daragsa daw dyan sa rally ng Iglesia ni Cristo, or pupunta daw ang iba't ibang mga politiko. So ngayon nakita natin dyan sila Libiste, sila Cayetano at iba pa, sila Mike Defensor. So ngayon mas dadami pa daw yan. At ito ang pinakamalupit, may ibang relihiyon na pababa na daw sa diyan sa rally ng Iglesia ni Cristo. Ang malapit pa rito, may nabalitaan ho kami na kapag may mga sasakyan na puno ng tao or maraming sakay, hinaharang daw sa mga daanan ho ngayon. Oo, at mukhang hindi pinapatagos hanggang doon sa may rally na yon. So doon pa lang sa may checkpoint, naharang na yung mga kababayan natin, tapos hindi sila pinapatagos hanggang doon kasi nga natatakot na dumagsa yung tao. So sana suportahan natin yung rally ng Iglesia ni Cristo para matapos na rin to, at sana maging payapa to. Kasi alam naman natin kung gaano ka demonyo yung namumuno sa atin ngayon. Pwedeng tupaking yan, tapos bigla niyang pasabugan or kung ano yung gawin niya sa mga tao na nandyan. Ngayon nakamonitor at may planong pag-alis si Marcos Jr. papuntang Canada. Pero di ko alam kung yan ba ay matagal nang naka-prepare, matagal nang tawag dito, nakaset yung pagpunta niya ng Canada niya na yan. Or biglaan lang, baka gusto na ring tumakas. Pero sana nga mas dumami pa yung mga kababayan natin na nandyan ngayon sa rally. At kahit kayo ay hindi Iglesia ni Cristo, pre na pre po kayo dyan. Pangkalahatan po yan, wala pong sinasabi. Kasi may mga vlogger ngayon na nagpapalaganap ng issue na para lang daw sa mga iglesia yan. Isang malaking kalokohan po yun. Walang sinabing ganon yung iglesia na para lang sa iglesia yung rally na yan. Kundi sa pangkalahatan po yan, kaya samahan na natin sila. So ngayon ang Banateros Brothers is nasa airport ng China. So pupunta kami, ang init lang, pupunta kami ng Hong Kong at doon naman kami pasensya na rin kayo, hindi namin kayo masamahan dyan sa rally na yan. Nagkataong naman kasi na nandito kami at tiyempo naman, so no choice. Kasi sa pa kami uwi, sa July 20 pa. So matagal-tagal pa So yun mga Banateros, ano pong maikukomento nyo dito sa mga napag-usapan natin? A few words for attorney. Message and words for everyone. Salamat po sa AGOC na salamat kay Pastor. Salamat sa Panginoon at nagbilang dito po tayo lahat dito. At mga kababayan natin ay nandun sa EDSA. Ito ay isang uri na rin ng pagsusumba. Kaya malaki po ang salamat po sa SMNI at sa KGOC at binigyan po nila kami ng pinatigilan na magkakapaon na makapagpanayan sa inyo kahit nasa malayo kami sa Pilipinas. Maraming salamat po at God bless you. God bless you and God bless your families. God bless the Philippines. Thanks